Hello everyone. So my name is Marco M. Gutierrez, a licensed professional teacher and now a lecturer here in Batangas State University, Alangilan campus. And I live in San Antonio, San Pascual, Batangas. 31 years old. Actually, mag-32 na ako. Hopefully umabot. Ano pa ba? And, yan. Okay. So, yung childhood ko, medyo hindi siya same doon sa childhood na normal na bata. Kasi lumaki ako, actually kami magkakapatid, lumaki kami na um, isang kahig, isang tuka. Hindi maganda yung status ng family namin kasi yung mother and father ko ay sila nakapagtapos ng pag-aaral. So, ang kanilang hanap buhay lang, so yung tatay ko, tricycle driver, then yung mother ko naman ay housewife. So, ano lang yung meron kami, yun lang talaga. Tapos, wala rin kami nung mga sa mga luto kasi usually talagang yung nung bata ko naaalala ko konti lang din yung baon. So, ang baon na binibigay lang sa akin dati, 5 pesos. So, pinagkakasya ko na yung maghapon. So, yung 5 pesos na yun. Kasi, though ang 5 pesos naman, before, medyo malaki na din yung halaga ng 5 pesos. Pero, compare mo sa ibang bata na talagang merienda, even parang may bukod pa yung money nila, may dala pa silang pagkain. So kami talagang yun lang yung pinagkakasya namin. And may mga kamag-anak din naman ako na matataas yung estado ng buhay. So ang tendency nun, minsan nakakaramdam ako ng inggit na bakit ang ganda ng bag na, bakit um, ganda ng damit niya. Yun yung more, pero despite na although bata ka kasi, syempre hindi mo pa naman masyadong alam yung talaga yung mga moral kasi napapag-aralan pa naman yan. Pero nung nakalauna naman, kahit ganun yung status ng pamumuhay namin, maganda na pinalaki naman kami ng parents namin na maging kontento. Since ako naman din ay not so materialistic, more on food talaga. Kasi sabi ko nga, hindi kami nakakakain ng husto. And also, yung mga pagkain lang na binibigay ng mother and father ko, wala kaming choice, kundi yun yung kakainin namin. Compare sa mga kabataan ngayon na nakakapili pa sila ng food. Gusto ko ganito yung ulam natin, ganyan. Hindi. Nung bata ako, kung ano yung nakahain sa lamesa, yun yung kakainin ko. Kaya parang tumatak sa akin na kapag ka may traffic ka, parang privilege ka na parang okay yung status mo sa buhay. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, balang araw, kakaroon kami ng rep. Tapos pupunuin ko talaga ng chocolate. Ayan. Pero yung the thing na kaya mo na siyang bilhin, na pinaghirapan ko na, ako na talaga yung bumibili. Is iba yung feeling, iba yung fulfillment na before nung bata ko, pinapangarap ko lang siya. Ngayon, nabibili ko na siya. Pero ang pinaka-challenge sa akin is yung provider namin sa family is nawala. Kasi I don't have parents na namatay na both. So una yung father ko when I was in high school. So ang epekto no, nung namatay yung father ko ng high school ko, nag-stop ako ng pag-aaral. Kasi wala namang support. And then, nag-work ako for 6 years. Namatay naman yung isa pang provider namin, which is yung mother ko. So, dumating sa point na parang sabi ko ay bakit bakit kami
Ano nangyayari? Bakit out of all the people, kami yung, oo, kami naka-experience ng ganito. So, doon na pumasok sa isip ko na bumalik ng pag-aaral after mamatay ng parents ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi pwede na mamatay akong ganito. Hindi pwede na sabay-sabay kami ng mga kapatid ko na magstay sa kahirapan. So, ang ginawa ko, bumalik ako sa pag-aaral. And gamit yung, para makaraos ako ng pag-aaral, nag-working student ako. So, nag-apply ako ng trabaho sa isang fast food chain for 5 years. Sinuportahan niya yung pag-aaral ko ng ako lang kasi hindi talaga ako umasa sa ibang tao. Kasi hindi ako ganun. Actually, ma-pride akong tao na hanggat kaya ko, ako ang gagawa ng paraan. Ako yung didiskarte. So, uh, napaglabanan ko yung 5 years ng pagtatrabaho para mairaos ko yung course ko, which is yun nga, yung education. Actually, dumadating ako sa point na uh, na ayoko na, sumuko ako. Hindi siya uh, kumbaga hindi siya porket ginawa ko siya, hindi siya perfect. Kumbaga may mga hirap ako na parang uh, na-experience, katulad na lamang ito yung first, yung mga kaklase ko. One time, mga kaklase ko, binisita ako doon sa kung saan ako nagtatrabaho. Kasi gagawa kami ng parang ganito, parang group project. Pero dahil nga wala akong time, kailangan ko unahin ng trabaho kaysa doon sa group project ngayon. Dumating sa point na umiiyak ako sa CR ng pinagtatrabahuhan ko kasi pagod na ako. Ano bang sukon-suko na. Kumbaga, bakit ba sila ang dami na lang time, parang uuwi na lang sila sa bahay para mag-aral. Tapos, ganun lang yung cycle. Ako, uuwi ako ng bahay. Hindi. After school, pupunta ako ng trabaho. Then, after trabaho, school ulit. Tapos, yun lang yung cycle ko. Yung kasing material na yan, pwede siyang maging symbol ng reward. Kumbaga, pwede siyang medal. Etong nakukuha kong material ngayon, siya na yung nagsisilbing medal ngayon. Symbol of success kasi siya. Kasi ngayon ay na-achieve ko na siya. Okay. Siguro sasabihin ko, halimbawa nakaupo siya ngayon dyan, ay good job kasi hindi ka sumuko. Good job kasi pinaglaban mo yung gusto mo. Ito na, nasa harap mo na ngayon yung medal. Yes, of course. Kasi ito na yung kumbaga ito na yung fruit ng pinaghirapan mo. Yung tinanim mo dahil na-achieve ko na yung mga gusto ko before nung kabataan ko. So kumbaga na-harvest ko na yung mga pinaghirapan ko na talaga namang dugot pawis ko na inilaban. Hindi lang kumbaga hindi naging madali yung naging process kung paano ako nakatungtong kung nasa saan man ako ngayon. Kaya fulfilling yung mga bagay na nabibili ko na, material man yan or hindi, ay yung fulfillment is malaking bagay. Medal na yun sa akin, reward, fruit of all my learnings. Yung material na yon is magsisibilagay siyang inspirasyon para patuloy pa yung maging successful in the near future.